Ang isang Kristiyano ay kapag nagsuko na siya ng buhay sa Diyos, dapat isuko niyong lahat. Huwag na kayong magtitira ng anumang kasalanan sa inyong mga puso, sapagkat ito ang aalipin sa inyo. Huwag kayong magtitira ng anumang kasalanan sa inyong mga puso. Halimbawa, yung mga favorite sin natin. Yung mga favorite sin natin. Ano ba yung mga favorite sin natin? Yung mga gustong-gusto nating gawang kasalanan. Halimbawa, chismis o ano pa man, ay isuko natin yan sa Diyos. Sapagkat sa iyong buhay Kristiyano, iyan ang aalipin sa iyo. Kaya sabi niya po dito sa 29 ay ganito ang sinasabi. Roma chapter 1 verse 29. Naging alipin na sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Ano pa yung mga kasamaan? Lahat ng binabanggit dito. Pagkainggit, pagpatay, palalo, pagkapuot sa kapwa, at paglaban sa Diyos. Yan ay maaari kayong malipin kapag ang tao ay hindi lubos na nagsuko sa Diyos sa kanyang buhay. Dapat huwag kayong magtitira. Kasi kapag nagtira kayo ng inyong kasalanan sa inyong puso, iyan ang aalipin sa buhay ng tao. Kaya nakita mo, marami ang mga naaalipin. Ba't ito ay hindi ko dapat gawin pero nagagawa ko? Kasi yung kasalanang natitira sa ating puso, yun ang umaalipin sa atin. Ngayong umaga, huwag po tayong paalipin sa anumang masama. Bagkus, tinanggap natin si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, dapat isuko natin ang ating mga kasalanan lahat para hindi na tayo umaalipin nito. Sabi niya dito sa 29, ulitin ko, naging alipin nga sila. Praise the Lord. Naging alipin nga sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Ano man ito? Kabuktutan, kasakiman. Ano ba yung kabuktutan? Yung mga pangangatwiran na wala ng kabuluhan, ito yung nakakaalipin sa tao. Pangangatwiran na walang kabuluhan para salangsangin ang salita ng Diyos, ito yung nakakapagparumi at nakakapagpalayo sa Diyos. Kaya ngayong umaga, gusto ko itandaan nating lahat tayo, kung may kasalanang natitira sa ating puso bilang mga Kristiyano, isuko natin ito sa Diyos upang hindi na tayo umaalipin. Isuko natin ito sa Diyos upang hindi na tayo umaalipin ito. Ngayong umaga, the message of God is very simple now. Sabi ng Diyos, kung may natitira pang kasalanan sa inyong mga puso, isuko niyo ito sa Panginoong Jesus. Isuko niyo ito. The Bible is a message of the Bible is surrender all any kind of sin. Surrender Jesus Christ. Yung ating mga buhay, isuko natin to sa ating Panginoong Jesucristo upang magtamo tayo ng kabanalan at kapayapaan ng ating mga buhay. Ngayong umaga, sa mga lahat na nakikinig at pag-ikot ng mensaheng ito sa buong mundo, ito na ang panahon. Magsuko tayo ng ating mga kasalanan sa Diyos. Lahat na yan. I-wash out na natin yan lahat upang marinig natin ang Diyos na magsasalita sa atin. Purihin natin ang Panginoon ngayong umaga sa napakaganda niyang mensahe sa Roma chapter 1 verse 29.
Sabi niya doon, isuko ninyo ang lahat ng inyong kasalanan upang hindi na kayo maalipin nito. Yan po ang magandang mensahe mula sa salita ng ating Diyos.